Okay, thank you, Coach Roland. And magandang buhay po sa ating lahat, especially sa Massive Pro lahat. And good evening and good morning sa inyong lahat. Magpakilala muna po ako. Ako nga po pala si RC Adani, isang OFW dito sa bansang Kuwait. So, from Mindanao ako, Zamboanga del Norte. Eh, ano ba? Before ako napunta dito sa abroad, marami din akong naranasan na trabaho sa Pilipinas na alam nyo na pag single mom kayo, gawin nyo yun lahat para sa anak nyo, di ba? So ginawa ko yun, nagiging, anong tawag dito? Nagiging katulong din ako. Kuminsan tumutulong ako sa tindahan ng auntie ko na mayor sa amin. So, bago ako nakarating dito, tinutulungan ko yung pinsan ko. Tapos yung hipag niya, agency dito sa Kuwait. So, madali yung pagpasok ko dito. Isang buwan lang ako di man totally na nag-apply ako, basta sinabi lang sa akin na magpa-picture, tapos ibigay sa kanya. Ewan ko kung ano ba yung ano nila, kasi ang bilis, isang buwan lang eh. Nasa Mindanao lang ako nag-aantay, pinadalahan ako ng sulat, napunta ako ng Maynila. So, first time ko yung pumunta ng Maynila. After 1 week, nakalipad ako papunta dito sa Kuwait. Sa bahay din ako nagtatrabaho. 6 years ako sa bahay. So, hindi ko, alam na alam ko yung trabaho sa bahay. Pero sa akin, parang easy lang sa akin. Hindi ko iniisip yung mahirap na trabaho kasi kahit saan naman eh, mahirap naman eh pag hindi mo gusto yung trabaho mo, pero pag gusto mo, madali na lang sa'yo. So sa akin, easy lang sa akin yung trabaho sa bahay. May dalawang bata akong alaga dito. And yun nga, atid sundo ako ng mga bata. Hindi naman ako yung, alam mo yung na homesick ako sa bahay. Kasi yung pakiramdam ko parang sa Pilipinas lang ako. Palibasa, ako kasi, hindi ako lumaki sa amin. Lumaki ako sa ah, iba-ibang lugar. Pasaway ako, pero hindi naman ibig sabihin pasaway ako na binibigyan ko ng problema yung mga magulang ko. Hindi. Pasaway ako sa ibig sabihin na naghahanap ako ng trabaho, naghahanap ako ng pagkakita ko ng pera. Gusto ko kasi may pera ako eh. Yun yung sa akin. Gusto ko mabili yung gusto ko. So, noon dito na ako sa abroad, 4 years ako nag-street sa bahay, tapos umuwi ako. Bumalik ako, binigyan pa ako ng amo ko na uuwi ako, tapos babalik ako, free ticket na yan. Pagbalik ko, binigyan ako ng na magtrabaho sa labas, maghahanap ako ng trabaho sa labas. So, yun na nga, nakalabas na ako. Ah, tapos, part-time ako dito sa itong amo ko ngayon. Doon ako natuto lahat. Alam, alam naman natin na iba-iba yung pangangailangan dito, yung kaalaman natin sa Pilipinas, iba. At ako, wala naman talaga akong alam sa Pilipinas na trabaho sa salon. So, yun na nga. Kaya, pinabutihan ko na dito, kahit part-time ako, malay mo, makuha ako. Di, nakuha nga ako talaga. Ginawa ko lahat. So,
hanggang ngayon dito pa rin ako sa amo ko nito. So ito na nga, um, katulad nyo rin ako na na-invite din dito sa negosyo na to. Ang nag-invite sa akin si Coach Roland. Coach, salamat at binigyan mo ako ng ano ng daan na papaano ka magkaroon ng extra income habang nagtatrabaho ka. Okay? So, sa una, nung una, ayoko talaga kasi 2 beses na ako na-scam diyan. Kasi dito meron din ganun pero walang product. Sa Pilipinas, na-scam din ako sa Kapa. 1 week pa lang ako sumali. Nahuli na. Ay, naku, napakamalas ko naman talaga. So, pero hindi ako yung natakot, hindi ako yung nadadala. Sumubok pa rin ako. Sabi ko, wala naman tayong choice kung hindi lumaban sa buhay para makuha mo yung gusto mo sa buhay na mga pangarap mo. So, una, isa, tapos dalawa, parang ganun. Pero nakakapagod yung buwan-buwan ka lang nag-ano. Kung meron ka lang naman mapagkunan na mag 15 accounts ka, gawin mo na lang. Kasi yun yung sinabi sa amin talaga ng mga mentor. Maganda talaga 15 accounts. So, yun na nga, ginawaan ko ng paraan. Nangutang ako sa amo ko, ganun lang. So, every month, kaltasan niya ako hanggat sa natapos ko yung loan ko sa kanya. Ang maganda doon, walang interest. So, sabi ko, okay na yun. Ngayon, natapos ko yung 15 account, tinanong ko sa Coach Ron kung ano na naman ang gagawin. So, yun ang sinabi niya sa akin na para may awards ako. Eh, noon pa naman, pagkakaalam ko, lagi akong may awards naman. Hindi naman talaga mawala sa atin niya na ibibigay ng company na magkaka-awards talaga tayo kung makitaan ka na ginagawa mo yung negosyo mo. So, yun lang. Nakinig lang ako. Sumunod ako sa mentor ko. At sa lahat ng ano natin na mga training, nandyan ako. Kahit naman busy ako sa trabaho ko. Pero maganda na lang at nagkataon talaga na day off ko sa training natin. So, isa na yung maganda rin. And so ngayon, nag-top earner na naman ako. So, thank you God. At ginabayan mo ako dito sa negosyo na to. At tuloy-tuloy na to. Wala din talaga akong balak na sumuko. Ang importante lang dito kasi, ano, mahaba ang pasensya mo. Marunong ka makipag-usap sa mga tao. Makipagkaibigan. Gan, kunwari, kaibiganin mo. Tapos, yun na. Sabihin mo lang na, invitein mo lang sa Zoom. Ganun. So, sa mga baguhan pa, nakasali at bago pa lang, um, nandyan na rin kayo, anuhin nyo na lang, ituloy-tuloy nyo na lang yan. Kailangan maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Dahil lahat naman tayo, wala tayong alam sa mga ganyan eh. Online. Wala tayong alam dyan. Pero, yun yung sinasabi mo sa sarili mo na kaya ko to. So, panindigan mo yan. Dahil sinabi mo sa sarili mo na kaya mo, panindigan mo yun.
Walang sukuan. Kailangan tuloy-tuloy yan. Kaya, ayan nga, sa mga abroad naman, hindi naman natin masabi na hanggang kailan tayo dito, no? Yun nga, yung iba nga, umuuwi na walang dala, umuuwi na nakabox. Kaya habang malakas pa tayo, gawin natin naka, yung naaayon sa atin na kagustuhan para sa kinabukasan ng pamilya natin. Kasi pag tumanda ka na, malay mo, yung mga anak natin, hindi rin naman tayo kaya suportahan. So ngayon pa lang, paghandaan na natin yung sarili natin para wala tayong masabi na sana ginawa ko na to noon pa. Sana nakinig ako. Sana naniwala ako. Yung mga ganyan, sa bagay, wala naman talagang nagkakamali na walang pagsisisi sa huli. So, ito na, ang haba ng sinabi ko ay sa mga ano ko, sa mga team the greatest dyan, tuloy-tuloy lang tayo, wag tayong sumuko. Ano? And sana, yung hindi pa nakapag-add yan, mag-add na kayo. Wag nyo nang antayin na darating na naman yung 2006, ay ganun pa rin ang account nyo. Wag naman. Wag nyo sayangin yung pinaghirapan nyo. Okay? Yun lang ang masasabi ko talaga. Kasi, sa bagay, iba-ibang paniwala ng tao kasi ako kasi, gustuhin ko mang yumaman ka agad, hindi naman ganun yung kadali. Kailangan paghirapan mo talaga yan. Yun nga sinasabi ng mga mentor natin. Tulad ng sabi ni Mentor Archie, kailangan ah may proseso yan. Kung hindi pa binigay ni Lord sa'yo, mag-antay ka. Darating din yan sa'yo. Pero, trabahuin natin yung negosyo natin. Ganun lang yun. So, masasabi ko lang, yung hindi pa sumali, sumali na kayo. Para bago tayo tumanda ng gusto, mag-enjoy naman tayo sa buhay. Hindi yung puro trabaho na lang tayo. And sa mga ano dyan, tulad ko na OFW, ano, yun lang yung masasabi ko talaga. Hindi, hindi bawal lang mag-ipon. Pero dapat, alam mo saan papunta yung pinag-ipunan mo. Hindi yung mag-ipon ka lang na wala namang maibalik sa'yo na malaki. Useless lang din kasi pag uwi mo, ubos din. Uuwi ka lang gagasto. Tapos pagbalik mo, umpisa ka na naman mag-ipon. Ano yan? Linuloko mo yung sarili mo eh. Kaya hanapan nyo ng pag-imbesan pag may naipon na kayo. Okay? So yun lang masasabi ko, no? Congratulations sa ating lahat sa may mga awards dyan. And ibabalik ko na kay Coach Roland. And bago matapos ang lahat, gusto ko magpasalamat sa mga mentor natin. Kung thank you so much kay Mentor Archie Saplot and kay Remedioy Ganuhay. Thank you, Coach. Kay Coach Jian Balanay. Thank you so much sa inyo. And sa mentor ko na si Coach Roland.
Thank you talaga sa iyo and God bless sa ating lahat. Back to you, Coach Roland.